Vong Navarro makakalabas na hindi pa aabot sa Pasko. Ito ay pinangako at sinigurado ng kanyang attorney na makakalabas at makakalabas yung aktor. Narito ang kanyang pahayag. I think we're very proud of what we have been doing. We have been fighting very hard. Ang tingin ko, nagawa natin ang lahat ng dapat gawin sa aming pananaw, lahat ng kailangan ipalabas namin. Christmas will be merry. Actually, ang hirap sabihin yung confident. Sinasabi ko to kasi pag sinabi mong confident kasi para bang baka mabastusan yung kote. Because as I said, it's the party trade design. But ang gusto ko sabihin, we have hopes and we're praying very hard. We're praying so hard na si Mr. Vong Navarro hindi nahihintayin pa ang Christmas. Even before Christmas ay sana makapili na niya ang kanyang mga mahal sa buhay. That is our hope. That is our prayer. So yun na guys, napakinggan natin at napanood natin yung paliwanag ng attorney ni Vong Navarro na hindi pa sasapit ang Pasko ay makakalaya at makakalaya na itong si Vong Navarro at makakasama niya ang kanyang pamilya at yung kanyang mga anak. Nakaraan ay marami sa ating ang nadismaya kasi nga hindi napagbigyan na makapagpiyansa itong si Vong Navarro ng korte, pero ganun pa man hindi tayo nawala ng pag-asa, lalong-lalo na ang kampo ni Vong Navarro. Hindi sila nawala ng pag-asa kahit hindi nga sila napagbigyan ng hiling nila na makapag-bail o makapagpiyansa kahit sandali itong si Vong Navarro. Gaya ng sabi ng attorney ni Vong Navarro na ibinigay nila o ibinigay lahat yung kakailanganin ng korte para mapagbigyan sila sa kanilang hiling. Pero yon nga lang ay tuloy-tuloy pa rin yung pagkakulong ni Vong Navarro at na-transfer na nga siya doon sa Taguig City Jail kung saan ayaw na ayaw ni Vong Navarro na makulong doon kasi nga syempre ay hindi niya alam kung magiging safe pa ba nga ba siya pag doon siya mananatili, hindi katulad doon sa pangangalaga ng mga NBI na masisigurado niya ang kanyang kaligtasan. At makikita natin na sa bagong mga video ni Vong Navarro na payat na nga itong si Vong Navarro, halatang problemado at hindi na nga yata natutulog itong si Vong Navarro. Gaya ng maraming netizen na nagsasabi na butot balat na nga itong si Vong Navarro at problemado, hindi nakakain at hindi makakatulog. Siyempre naman, sino ba naman ang makakatulog at makakain na hindi mo alam kung kailan ka makakalaya o may chance pa kaya na makalaya ka o makapagpiyansa man lang. Kasi yun lang naman ang hiling ni Vong Navarro na mapagbigyan siya, makapagpiyansa at makasama yung kanyang mahal sa buhay kasi nga ayon sa mga kaibigan niya ay hindi naman taga-ibang bansa itong si Vong Navarro at hindi siya tatakas o lalayo sa Pilipinas kasi taga-Pilipinas siya at dito yung trabaho at pamilya niya at hindi tatakas si Vong Navarro sa kaso na kinakaharap niya. Kung totoo man na may kasalanan itong si Vong Navarro, syempre ay kanyang pananagutan, di ba? Pero kung wala naman siyang kasalanan, dapat naman talaga managot ang totoong may kasalanan dito kasi pangit naman yun na magbayad ka o magdusa sa kasalanang wala ka namang ginawa. At dito'y marami pang usap-usapan na binayaran di umano yung mga judge dyan sa korte kung kaya't hindi napagbigyan itong si Vong Navarro na makapagpiyansa at tuloy-tuloy na nga yung kanyang pagkakulong sa Taguig City Jail. Pero yun nga, hindi natin alam kung ano nga ba yung totoo. Pero hintayin na lang natin kung ano nga ba yung susunod na mga revelasyon sa kaso ni Vong Navarro kasi marami sa atin yung nag-aabang kung ano na nga ba yung magiging hatol dito kay Vong Navarro, lalo't lalo na ngayon na nakakulong na nga siya. May pag-asa pa nga ba siya na makapagpiyansa kahit sandali lamang ngayong Pasko para makapiling
mahal sa buhay at yung mga kaibigan niya? Matutupad kaya yung kanyang mga pangarap o ang kahilingan ngayong darating na Pasko kahit na sinasabi ng kanyang attorney Manlunga na may pag-asa at makakamit niya talaga yung kanyang kahilingan na makapagpiyansa bago darating yung Pasko. Malalaman at malalaman natin kung ano nga ba yung magiging resulta ng kaso ni Vong Navarro sa araw-araw na pagdinig dito sa kaso niya. Alam naman natin na marami sa atin ang nagsusubaybay sa kasong ito at kung ano na nga ba ang magiging huling hatol sa kaso ni Vong Navarro, kung sino nga ba ang magpapatunay, kung sino nga ba ang may totoong kasalanan o gawa-gawa lang ng kampo nila Cedric Lee at ni Denise Corneo. Gaya ng sabi ng ibang netizen, dahil maimpluwensya itong Cedric Lee at si Denise Corneo kaya napapaikot nila yung mga tao at binabayaran din mamano yung mga judge dito para hindi mapagbigyan o madiin sa kaso itong si Vong Navarro. Nakakapagtataka naman talaga, diba? Bakit nga natapos na yung 8 taon sa kaso ng Denise Corneo at bakit ngayon pa naman sila ay nag-risk back dito kay Vong Navarro? Ano nga ba talaga yung kanilang intensyon? Bakit nila ginagambala pa itong si Vong Navarro? O ano pa talaga yung habol nila kay Vong Navarro? Paghihiganti kaya o pera yung habol nila dito sa tao na to? Hindi natin alam kung ano nga ba yung kanilang hinahabol dito kay Vong Navarro. Kaya hintayin na lang natin kung ano nga ba yung mga susunod na mga revelasyon sa kaso ni Vong Navarro at sana nga ay mapagbigyan siya na makalaya pansamantala para makapiling niya yung kanyang mga mahal sa buhay, lalong lalo na yung anak niya na si Ice Navarro na depressed at hindi mapakali ngayon sa kalagayan ng kanyang ama.